Hello there, Scorpio sign. Welcome to your monthly reading. So this reading is for the month of August for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. August. Scorpio, this reading is love, career, and finances reading. Okay? So titignan natin ano yung pwede mangyari this month of August. For Scorpio, unahin natin yung love. I'm going to pull an oracle card. This is an Island Time Wellness Oracle card. So, Scorpio, hindi lahat ng Scorpio maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Scorpio sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Scorpio, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your sun, your moon, your rising, your Venus sign dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Okay, so first card, oracle card. Cassette. So, feeling ko dito is yung parang namimiss mo yung person mo or mamimiss mo yung person mo. Kumbaga, yung mga nangyari sa inyo would keep on replaying to sa utak mo over and over. So, hindi mo makakalimutan yung mga nangyari, ano yung mga last na napag-usapan ninyo or even just your person, hindi mo siya makakalimutan. So, parang yung mga nangyari sa inyo is palagi siyang mag-replay sa isipan mo. So, ano yung possible na gusto niyang sabihin sa'yo? I'm starting to understand our connection. So, let's see anong ibig niyang sabihin dito. Pero tignan muna natin kung ano yung possible na pwedeng mangyari this month of August for Scorpio. Scorpio. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus. Love reading for Scorpio this month of August. Ano yung pwedeng mangyari this month of August? Okay, Scorpio, I can see. Definitely hindi ka makamove on from what happened. Mahirapan kang mag-move on from what happened previously or in the past. Well, nasa healing process ka ngayon, Scorpio. Yet, nasa point ka din ng parang hindi ka pa sure or hindi mo alam kung whether to move forward and never look back na ba or to stay pa, wait for this person to come back. Hindi na kayo nag-uusap ng person na to. Pero, might be while keep on replaying yung mga nangyari, yung mga sinabi niya, yung mga memories ninyo. Parang may part sa'yo na naniniwala ka pa din sa pagmamahal niya para sa'yo, sa mga sinabi niya sa'yo. Pero nasasaktan ka, bakit ganito? Akala ko ba mahal mo ako? Parang ganyan. So, I think siya mismo yung nag-cut off ng connection ninyong dalawa. You might be an LDR, pwede din namang hindi. Dumating kasi ata sa point na nawalan to siya ng gana sa sitwasyon. So, dahan-dahan to. So, hindi ka naka-move on from what happened. Iniisip mo pa rin, nasasaktan ka pa rin, nasasayangan ka pa din sa mga memories na meron kayo. Pero, nag-heal ka naman kahit papano, dahan-dahan. So, feeling ko dito sa person mo, honestly, dumating din sa point na hindi din siya nakatulog sa gabi. Thinking about the breakup na meron kayo. Nasaktan din naman siya. Hindi siya nasaktan. Siya yung nag-cut off ng connection pero nasaktan din siya sa mga nangyari. Nakaramdam siya na parang it's so unfair naman na ginawa ko to kay Scorpio.
Kasi sobrang na-bothered siya dito. Hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about what he did to you. Parang nakonsensya siya. Nagsisi ba siya sa ginawa niya sa'yo? Kaya din siguro na I'm starting to understand our connection. Dahil siguro nagsisi din siya sa mga ginawa niya sa'yo. And parang meron nga siyang feeling dito na gusto niyang ayusin to. Balikan ka at ayusin to. Parang nagpaplano siya dito kasi nga she or he started to understand the connection and might be this person realized na mahal ka niya. So, yung feeling ng person mo naman kasi sa'yo dito is, I think, it's not just that sure ha, pero gusto niya, mahal niya yung isa't isa sa totoo lang. Gusto niya talaga na magkaroon kayo ng serious commitment talaga, seryoso na relasyon. Gusto niya talaga na magpatuloy sa'yo dahil naniniwala din talaga siya sa pagmamahalan ninyo. Gusto niya matupad yung mga promise niya sa'yo and also as a point na he's still holding on about sa connection na meron sa'yo. Kaya nga nakikita ko pa rin dito na magpaparamdam pa rin talaga to siya. Babalik siya at ayusin niya ang lahat kasi ramdam niya pa din na ikaw yung gusto niya makasama in a long run or for a lifetime. Nakikita niya sa'yo yung future. Though, honestly, sa mga nangyari sa inyo, hindi siya sure kung mangyayari pa yun. But, yun yung gusto niya. Yun yung nararamdaman niya para sa'yo. So, I think sa part mo naman, yung nararamdaman mo dito, Scorpio, is you felt like parang ginawa ka niyang tanga. Kaya siguro nangyari tong hiwalayan na to. Na naramdaman mo na parang ginawa ka niyang tanga, na akala ko ba willing siya to move forward towards meet me, akala ko mahal niya ako. Ngayon parang feeling ko may galit sa'yo or sabi natin na tampo ba or galit. Basta something na um, pinapakita mo yung braveness mo, yung strong personality mo. Dahil sa hindi ka din talaga naging masaya sa nagawa niya. But then you are still waiting. However, nag-aantay ka pa din na siguro suyuin ka niya balik, ayusin ang mga dapat ayusin, na magparamdam siya sa'yo ulit kasi meron nga kayong silent treatment dalawa. So, na-disappoint ka lang din talaga sa mga nangyari. Pero, I think even sa part mo, naniniwala ka pa rin na babalik to. It's just that sa oracle card na meron ka kasi, namimiss mo siya. Lagi mo siyang iniisip. Parang hindi ka naka-move on from what happened. But you still believe, both of you actually still believe na possible na maayos niyo pa rin to. Let's see kung ano ba yung nangyari. Ano ba talaga yung nangyari dito? Scorpio. Merong new person na na-involve dito sa inyo. Pinagsabay kayong dalawa. Kumbaga, natukso siguro to siya. Ito yung dahilan kung bakit dahan-dahan kayong nawawasak at dahan-dahan naging off yung communication ninyong dalawa. Naging struggle to, naging, kumbaga, parang naging ano siya, challenge sa pagsasama ninyong dalawa. Dumating kasi sa point na hindi siya nagparamdam talaga sa'yo because of na-juggled na nga siya between you, might be, and the new person na na-involve dito sa relationship ninyo. So, I think, siguro nagkaroon din to ng clarity sa'yo. And, through this, parang nangyari na naghiwalay kayo dalawa. Yet, come to the point, I'm starting to understand our connection. Dito na to, sa point na to, na nagkaroon siya ng realization na hindi niya dapat ginawa to sa'yo. Mahal ka niya. And kaya gusto niya maayos ang
So, let's see for the possible outcome, okay? Of this connection na meron kayo. Scorpio. So, well, there is a possibility of mabigat to. Mabigat talaga yung mga possible na pwedeng mangyari pa. Yung mga dadating pa. Pero in the future, nakikita ko naman dito na yung person mo will going to come back and to offer you new beginning, commitment, love. But sabihin ko dito na in the future, there is a possibility na magiging maganda yung magiging outcome dito. Yet, nakadepende to so kung paano ninyo i-handle yung situation during this parang heavy time na pagdadaanan ninyo. Nandito na kasi yung parang natatrap sa situation, mabigat yung mga nararamdaman na pagdadaanan, yung sitwasyon, urong-sulong na desisyon. So, kung paano nyo, pasensya na kung may maririnig kayo ingay ha, kung paano ninyo ma-handle to. So, nakadepende talaga to sa inyo. But then, I'm hoping for like, for a reconciliation sa inyong dalawa kasi if ever na mangyari yun, magiging maganda talaga yung magiging outcome dito in the future. I can see marriage, I can see commitment, I can see new beginnings. So, Scorpio, you might be dealing here with Aquarius. Yeah, Aquarius. Could also be a Cancer, a Pisces, Aries, another Aquarius, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. So let's go for your career and finances reading. Pasensya na sa ingay. So career and finances this month of August for Scorpio. Ano yung possible na pwedeng mangyari this month of August for Scorpio career and finances? Possible na pwedeng mangyari this month of August for Scorpio. Career and finances. Oh. Medyo may mga challenge kang pagdadaanan, Scorpio, pagdating sa career and finances. Mag-ingat ka talaga sa mga scammer or mag-ingat ka sa pagtitiwala sa kung sino man, lalo na even kakilala mo, close mo, kapamilya mo, basta anyone, pwede itong kakilala mo. Because kakilala mo lang din talaga mismo yung magluloko sa'yo. Magtitiwala ka sa taong ito. Possible na taong ito is, kumbaga, sa una, I think, nakikita ko na may willingness sa kanya na tulungan ka, lalo na when it comes into finances, career, pwede. Siguro parang ganito, sa una, willing siya talaga na makita kang magtagumpay. Pero, ang nakikita ko dito, kalaunan kasi, parang maiinggit siya sa'yo. Parang ganun. Siguro sabihin natin na i-observe niya yung situation. Tapos, makikita niyang siguro magsasucess ka kung ano man to.
parang maiinggit siya and pwedeng ito yung magdadala ng challenge sa buhay mo. Itong inggit na to. Dahil pwedeng hilahin ka niya pababa because this person wants to be in your place na. So, mag-ingat ka lalo na sa pagtitiwala sa money mo. Okay. Other than that, kung may mga ganito man na sitwasyon na mangyayari, really observe the people around you. Huwag ka basta-basta magtiwala. Though, finances and career, wala namang problema. May nakikita talaga ako ditong pag-uusbong, new beginning. Magandang kitaan, kumbaga, either trabaho man to, business man to, sorry. Nag-burp ako. Business man to, or ano man, maganda, wala akong nakita problema. Ang nakita kong problema dito is the people around you who wants to bring you down. So, yun yung kailangan mong ingatan dahil magbibigay ito sa'yo ng stress. So, when it comes into like money, really, in the future, nakikita ko dito yung new beginning, great changes, and great money na papasok sa'yo. Might be this month of August or something. Yeah. You know what you are doing. You are that someone na you're smart. Alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung pinapasukan mo. Kaya alam mo yung mga technique na gagawin mo. And may mga nakikita pa akong opportunity pa, other opportunities na dadating sa'yo. Magagandang opportunities that pwedeng hinihintay mo na at dadating to. Like blessing na dadating sa'yo. Ang ano lang naman talaga dito is yung sa tao. Mag-ingat ka lang talaga sa na-aching ako. Sa mga tao around you. Huwag masyado magtiwala. Observe first before ka magtiwala. Know them first talaga. Even kakilala mo na. So, that is my reading for you, Scorpio, for career and finances and love reading. Thank you and God bless.